Magandang hapon mga classmates! Maulang araw ng Lunes sa inyong lahat. Yan, ako si Ate Michelle at syempre welcome na naman sa isang araw ng Wikaharian Online World. Ako, malakas din ba ang ulan dyan sa inyo? Dito napakalakas ng ulan. Pero okay mag-alala dahil meron naman tayong mga exciting na gawain para ngayong araw. Para naman meron tayong masayang magawa kahit tayo ay nasa bahay, lalo na ngayon at maulan. Yan. Pero bago tayo magpatuloy, syempre gusto ko munang batiin ng happy 21st anniversary ang Knowledge Channel! Happy anniversary Knowledge Channel! 21 years na po na nagbibigay ng makabuluhan at masasayang programa ang Knowledge Channel para sa inyo, classmates, para sa mga batang Filipino. Kaya naman, happy anniversary Knowledge Channel! Ayan, ngayon silipin naman natin kung sino na ang ating mga classmates na nakatutok na. Sino na ba ang present ngayon sa Wikaharian Online World? Sige, tignan ko ha, kung sino na ang nandito. Ayan. Sige, hintay-hintay lang tayo dahil baka kakabukas lang nila ng kanilang Facebook. Okay, hello, Jerica Samson Marquita at maraming salamat. Okay. Sige, bubuksan ko lamang para makita ko ang inyong mga comments at ma-check ko ang ating attendance sa araw na ito. Ayan, ito na. Hello, Ma'am Joy Randio. Hello kay Prince. Yan. Kay Cyrus Jean Zantua, hello rin sa'yo. Kay Laya Alcabaza, magandang hapon, Laya Alcabaza. Kay Ayesha Tabarada, hello din sa'yo. Kay Cyrus Zantua, Romnick Anore, hello din sa'yo, Romnick. Andito na rin si Che Abel. Okay, kasama syempre si Tiffany Acuña. Magandang hapon. Si Kuya Ash ay nandito na kasama si Chichi at Chichay. Maaraw daw kina Ayesha. Ayesha, tama. O, dito maulan. Iyan. Hello, Ayen Ardaban. Maraming salamat, Laya Alcabaza. Ayan, nandito na rin si Rowan Herbera. Sino pang nandito na? Hello from Peachy and Lily. Hello sa iyo, Colleen. Magandang hapon. Ayesa Dichoso, magandang hapon. Hello. Sino pa ang mga classmates natin ngayong araw? Siyempre, si Simon Riley Randio Carrel. Ayan, nandito na siya. Si Princess Richelle Ison. Hello sa iyo, magandang hapon. Si Sir Bailon. Hi din. Si Montanya Grande. Hello din sa iyo. Si Lab Gibone, present na daw siya. Yan, very good. Present ka na, nakatutok ka na. Si Maysan, nandito na rin. Hello, Maysan. Si Samantha Emrich Cuevas, hello din sa iyo. Ayan, si Lexi and Jared, nakatutok na rin. Magandang hapon. Jasmine Nicole, magandang hapon sa iyo. Si Norma Santos, nandito na rin siya. Si Elsa Tatil, kasama siya si Chris at si Crisel. Magandang hapon sa inyo. Si Aiza Christine Liquido Nose. Yan, nandito na siya. Magandang hapon. Salamat, Abeliano Constantino Luisa. Magandang hapon sa iyo. Jillian Samson, nandito na rin. At ready na daw siya. Very good, Jillian. Good afternoon din sa iyo, Jasmine Quintos. Ayan, si Misha Joko ay nandito na. Hello, Misha.
Hello, Ate Lizelle. Magandang hapon. Craig Lera de Castro, magandang hapon sa iyo. Salamat sa pagtutok sa Wikaharian Online World. Si Andrea Andrade, nandito na rin. Maraming salamat, Andrea Andrade. Si Ness Alitagtag, kasama si Carl Anthony Desquitado. Magandang hapon. Si Ancheska Galicia, nandito na. Magandang hapon sa iyo, Ancheska. Si Amber Tolentino, nandito na rin. Hello, Amber. Si Resayera Lay. Hello, Resayera Lay. Ayan. Si Peter Paul, nakatutok na rin. Hello, Peter Paul. Ayan, si Jaisel Pilyasana Ekot. Ayan, kasama sina Jamie, Nicole, at Zoe Colleen. Ayan, mga kids daw yan ni Ma'am Jaisel. Maraming salamat po sa pagtutok at welcome sa Wikaharian Online World. Ayan, si Cedric Joko, syempre nandito na, kasama si Kyrie. Ayan, dahil marami-rami na, si Vanessa Sungkang Sarno nandito na rin. Hello din po sa inyo. Ayan, dahil marami-rami na tayo, ayan, siguro pwede na natin umpisahan ang ating bugtungan para sa araw na ito. Kaya tawagin na ang inyong mga kapamilya para tulungan kayo sa pagsagot sa ating mga bugtong. Para sa araw ng Lunes, ang ating mga bugtong ay tungkol sa mga bagay na nakikita sa langit. Okay, isipin nyo na ngayon kung ano-ano yung mga bagay na nakikita sa langit o sa kalangitan. At baka yan ang sagot sa ating mga bugtong. Umpisahan na natin sa unang bugtong. Makinig kayo ng mabuti. Sumisikat pero hindi artista. Lumulubog pero hindi barko. Ano ako? Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? Isang bagay na nakikita sa kalangitan. Sumisikat pero hindi artista, lumulubog pero hindi barko. Ano ako? Sigurado akong masasagot nyo ito. Yan, magandang hapon din, Bianca Sabalvoro at Thea Yuson. Magandang hapon. Siyempre si Ronaldin Ernesto nandito rin. Magandang hapon po sa inyo. Yan, si Virginia Matematiko. Hello! Kasama siyempre si Janelle Matematiko. Sige nga, tignan natin. Hello, Kyrie Morissette Godoy Joko. Hello, Blake Adam Santos. Ayan, ito na ang mga sagot. Okay, kung ang sagot nyo ay araw, kayo ay tama! Ang sagot sa ating unang bugtong ay araw. Sumisikat pero hindi naman artista. Lumulubog pero hindi naman barko. Ito ay araw. Ayan, tingnan naman natin ang kasunod na bugtong. Bugtong-bugtong. Nakikita lang sa gabi, hindi naman paniki. May iba't ibang mukha, laging kasama ay mga tala. Ano namang bagay sa kalangitan ito? Nakikita lang sa gabi, hindi naman paniki. May iba't ibang mukha, laging kasama ay mga tala. Alam niyo ba kung anong tala? Tala, stars. So ano kaya ito na lagi niya daw kasama ay mga stars at nakikita lang sa gabi? Yan nga natin. Tama ka, Cedric. Araw nga yung sagot doon sa bugtong kanina. Tama yon. Hello, Emma Tutsi Mendoza Ines. Yan. Hello sa iyo. Okay. Sige, tignan natin. Ayan. Kung ang sagot mo naman sa ating ikalawang bugtong ay buwan, tama ka ulit. Ayan, syempre, ito ay nakikita sa gabi, hindi naman paniki, at laging kasama ay mga tala o mga stars. Yan, buwan ang sagot sa ating ikalawang bugtong. Tignan natin ang ikatlo at huling bugtong natin, ha? O, hello, JJ Pabingwit at Aliza at
Aliza at Oden. Ayan. Okay, ikatlong bugtong. Makinig kayo ng mabuti. Kumukuti-kutitap, ilaw ay kukurap-kurap. Kasama ng buwan kung lumiliwanag sa kalangitan. Ulitin ko. Kumukuti-kutitap, ilaw ay pakurap-kurap. Kasama ng buwan kung lumiliwanag sa kalangitan. Ano naman ito? Ayan, nandito na ang mga sagot. Hello, Josh Basanyes. Good afternoon. Hello rin, Hannah Luisa Roncale. Philip Castro, hello sa'yo. Kung ang iyong sagot sa ikatlong bugtong ay Kung ang iyong sagot sa ikatlong bugtong ay between o tala, ikaw ay tama. Ayan, between o tala o star ang sagot sa ating ikatlong bugtong. Okay, syempre, 'di ba, kumukuti-kutitap siya at kumukurap-kurap yung kanyang liwanag. At syempre, kasama siya ng buwan tuwing gabi sa kalangitan. Yan ang sagot sa ating ikatlong bugtong. Ayan, sige. O, ngayong araw, ating isipan ng katugma yung mga sagot sa bugtong natin, ha. Yung una ay araw. Sige nga, isip nga tayo ng katugma ng salitang araw. Nagtatapos ang araw sa tunog na aw. Araw. Isip nga tayo ng katugma ng araw. Hello, Bing Villanueva. Kasama sina Ira Lay Villanueva. Magandang hapon. Okay, very good. Sabi ni Cyrus Zantua, dilaw. Araw, dilaw. Tama yun. Ano pa kaya? Yan, sabi ni Ate Mafi, kalabaw. Araw, kalabaw. Tama rin yun. Sabi naman ni Bianca, ibabaw. Araw, ibabaw. Tama rin yun. Araw, dalaw. Araw, balaraw. Sabi ni Rainiel. Araw, kalaw. Sabi naman ni Sheila Joko. Sabi naman ni Charito Dichoso, bahaw. Araw, bahaw. Tama rin yun. Ayan, mga katugmayan ng salitang araw. Yung sagot sa ikalawang bugtong naman natin, buwan. Ano naman ang katugma ng salitang buwan? Ang salitang buwan ay nagtatapos sa tunog na an. Buwan. Sige nga, isipan natin ng katugmaang buwan. Buwan. O, tama kayo. May pahabol ding sagot sina Agesha, anahaw, sigaw, sitaw, inihaw, uhaw, bayaw, lugaw, langaw. O, lahat yun ay katunog o katugma ng araw. Yung buwan naman, ano naman ang naiisip natin sa buwan? Buwan, upuan. Tama, buwan, huwaran. Magaling. Buwan, Palawan. Buwan, Kabanatuan. Tama rin yun. Buwan, Katawan. Buwan, Ulan. Buwan, Kawan. Buwan, Duyan. Buwan, Ilan. Buwan, Kaharian. Buwan, Kaarawan. Upuan. Yan. Meron pa ba? Sabi ni Che Abel, buwan, Kaban. Tama yun. Buwan, Sampayan. O kaya laruan, o kaya kalan. Buwan, Laban. Buwan, Ewan. Tama rin yun. Katunog din yun o katugma rin ng buwan. Buwan, Duyan. Taguan. Yan, magaling. O ngayon, isipan naman natin ng, sabi ni Kuya Ash, buwan, Wikaharian. Tama. Ano naman ang katunog ng ating
ikatlong salita. Sige, subukan natin yung between. Ayan, 'di ba ang sagot natin sa pangatlo, tala o between o kaya ay star. Pero isipan natin ng katugma o katunog yung salitang between. Between, ano kaya? Okay, tama rin yung buwan daluyan, buwan paanan, buwan bulwagan, buwan tugtugan, o tama yun. Buwan lutuan. Okay, between, anihin, pwede rin. Between, bitin. Between, abutin. Ano pa? Ano pa kayang pwede? Between, kurutin, sabi ni Ayesha. Between, lutuin. Between, tuparin. Between, aanhin. Between, asin. Katunog din. Between, lawin. Between, kain. Between, sungkitin. Tama. Between, hangin. Ayan. Hello, Kuya Jomar. Between, lawin. Between, alipin. Magaling. Ayan, nakaisip tayo ng mga salitang katugma ng araw, buwan, at between. Okay. Ito kayang mga batang ito ay nakaisip din ng katugma ng mga salitang ating nabanggit. Sige, bibigyan ko na ng special shout out ang mga bata nagpadala ng kanilang bandila artwork. Ayan, gumawa ba kayo nito at nagpadala kayo ng larawan ng inyong gawa? Kung oo, yan, makinig kayo dahil babanggitin ko na ang inyong mga pangalan. Maraming salamat sa iyong pagpapadala ng iyong bandila artwork. Akisha Almodovar, Albert Magsakay, Aliza Pabingwit, Alura Raimundo, Amber Tolentino, Anastasia Bagtas, Ann Galicia, Ayen Ardaban, Ayesha Taborada, Ayesa Dichoso, Basti Broqueza, Blake Santos, Caleb Okwaman, Carl Desquitado, Cassandra Celestial, Chris Tatil, Cyrus Zantua, Emanuela Abeliano, Flynn Bailon, George Bacoog, Ira Villanueva, James San Pedro, Janelle Matematico, Janina Palestroque, Jaden Okwaman, Jason Balgomia, Jasmine Mongcal, Jillian Samson, Jailin Menil, Jan Ray Barcelo, JJ Pabingwit, Joaquim Geluz, Judea Noliada, John Menil, Jonas Ernesto, Josh Basanyas. Basanyas yata ito, Josh Basanyas. Kirsten Bartolome, Craig De Castro, Kyrie Joko, Lady Alcabaza, Lance Providencia, Lexi Providencia, Lindsay Ernesto, Mac Olaguer, Misha Joko. Ayan, sige. Hihinga muna si Ate Michelle kasi mahaba yung listahan. Yan, maraming salamat din syempre kina Nika Brosas, Oden Poras, Philip Piramide, Priscilla Marquita, Prince Lim, Prince Marquita, Princess Balgomia, Rafael Bernardo, Reyna Zerna Landaos, Rain de Leon, Rene Santiago, Resayera Beroya, Rowan Herbera, Rooney Rene Landaos, Shakira Atienza, Shane Flores, Simon Carrel, Sofia Moratin, Terence Custodio, Tiffany Acuña, Trevor Azul, Tyra Samson, Lino Cruz, Yuhan Moratin at Zina Alday. Maraming salamat ulit sa pagpapadala ng inyong artwork. At syempre nakakatuwa dahil may mga pangalan, may mga bagong pangalan akong nababasa sa mga listahan na aking nakukuha, no? Ng listahan ng mga bata nagpapadala ng artwork. Maraming salamat sa inyong paggawa ng artwork at syempre pagpapadala ng artwork nyo sa Knowledge Channel. At kung hindi nyo pa nakikita ang inyong pinadalang artwork, munta lang kayo sa Facebook page ng Knowledge Channel at hanapin yung album kung nasaan nakalagay yung ating bandila artwork at makikita nyo dun siguradong inyong mga ipinadala. Ayan. O sige.
Para mabilis tayong makapunta doon sa ating artwork sa araw na ito, syempre umpisahan na natin ang pag-aaral ng ating mga bagong salita. Okay, para sa araw ng Lunes, meron tayong 4 na salita na pag-aaralan. Sige, tignan ko po na, baka meron kayong mga... Ayan, welcome daw sa ating mga newbie, sabi ni Ate Kay. Yan, ang ating unang salita ay ito. Yan. Kapatagan. Kapatagan. Ano ba ang kapatagan? Ang kapatagan ay isang anyong lupa na patag, no? Patag siya, katulad na lamang sa larawang ito. Yan. Nakikita nyo ba itong bahaging ito? Ito ay halimbawa ng kapatagan. Patag siya, di ba? Ayan, dito madalas nagtatanim yung ating mga magsasaka ng mga palay at mga gulay na ating kinakain. Kapatagan. Ayan. Ang susunod naman nating salita ay kawayan. Kawayan. Ano naman ang kawayan? Ang kawayan ay isang uri ng damo. Okay, na mataas, na tumutubo ng mataas, matigas, at saka ginagamit siya sa paggawa ng mga kasangkapan sa bahay. At ang itsura ng kawayan ay ganito. Yan, kawayan. Ang uri siya ng damo pero matigas siya, at saka mataas ang kanyang laki. Okay? At saka kilala siya na kapag may bagyo, malakas ang ihip ng hangin, hindi siya nababali. Ito ay nagbe-bend lamang, no? Mga ganun-ganun lang. Parang sumasayaw-sayaw lamang siya. Kawayan. Yan. Ang atin namang sunod na salita ay nakiusap. Ayan. Kapag tayo ay nakiusap, ibig sabihin tayo ay humiling na pagbigyan sa isang bagay. Nakiusap. Humiling na pagbigyan sa isang bagay. At ang panghuli ay tinuka. Ang salitang tinuka ay galing sa salitang tuka. Ano ba yung tuka? Tuka yun yung bahagi ng katawan ng ibon, yung kanyang parang bibig. So kapag tinuka, ibig sabihin nun pwedeng kinagat ng ibon, kinain o kinuha ng ibon. Tinuka. Yun ang ibig sabihin. So narito ulit ang ating mga salita. Kapatagan, kawayan, nakiusap, at tinuka. Ayan. O, pagsunod-sunodin natin ang mga salitang ito. Umpisahan natin sa kapatagan at kawayan. Hindi ba nung nakaraan, nagkaroon din tayo ng mga salita na pareho ang unang titik? O parang ganito rin yung kapatagan at kawayan. Pareho yung kanilang unang titik. Kaya anong ating gagawin? Titignan natin yung ikalawang titik. Pero, pareho rin sila na A ang ikalawang titik. Kapag ganon, titignan naman natin yung ikatlong titik. So, dito, ang ikatlong titik ng kapatagan ay P. Ang ikatlong titik ng kawayan ay W. Ano ba ang nauuna sa alpabeto? P o W? Sige nga. Yan. Magandang hapon din, Ana Marie Selpa Hunanan. Ayan. Mauuna syempre yung letter P sa alpabeto at mahuhuli yung W. Kaya tama yung ating pagkakaayos. Mauuna yung salitang kapatagan bago yung kawayan. Tignan naman natin yung susunod na mga salita. Nakiusap at saka tinuka. O magkaiba sila ng unang titik, kaya ito yung ating titignan. Nakiusap, nagsimula sa titik N. Tinuka, nagsimula sa titik T. Anong mas nauuna sa alpabeto? Letter N o letter T? Tama kayo, kapatagan yung dapat mauna kanina dun sa una nating listahan. Oo,
Kasi letter P ang mauuna kaysa sa letter W. O, dito naman sa dalawang ito, anong dapat mauna? Nakiusap o tinuka? Ayan, sabi ni Jerica Marquita, letter N daw yung mauuna. Tama. Diba sa alpabeto natin, mauuna yung letter N bago yung letter T. Kaya, nakiusap ang unang salita, susundan ng salitang tinuka. Okay, nauna yung letter N bago yung letter T. Yan. Mahusay. O, tandaan nyo ang mga salitang yan dahil maririnig nyo yan mamaya sa ating kwento. Ano pang kwento natin ngayon? O, noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang pinagmulan ng daigdig at pinagmulan ng Pilipinas. Ngayong araw naman, ating tignan kung ano naman ang pinagmulan ng mga unang Filipino. Alamin natin yan dahil kwentuhan na. Awitin na natin ang awit ng kwentuhan. 1, 2, 3. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Isa pa. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Yan. Alam nyo, nung unang panahon, mag-isa lamang ang Diyos na si Bathala. Kaya madalas, nalulungkot siya. Isang araw, naisipan niya na gumawa ng langit, araw, at mga bituin. Pero, malungkot pa rin siya. Kaya naisipan niyang gawin naman ang daigdig. Sa loob ng daigdig, gumawa siya ng mga anyong lupa tulad ng kapatagan at kabundukan. Siyempre, gumawa rin siya ng mga anyong tubig tulad ng ilog at dagat. At siyempre, hindi niya nakalimutang gumawa ng mga hayop at halaman. Yan ang mga nilikha ng Diyos na si Bathala. At kasama sa mga hayop na nilikha ni Bathala, ang ibon na si Puraw. Ito si Puraw. Yan, isang araw, lumipad si Puraw at tinignan ng iba't ibang nilikha ni Bathala. Tinignan niya ang mga anyong lupa, ang mga anyong tubig, ang mga hayop at mga halaman. Nang siya ay mapagod, naghanap siya ng kanyang madadapuan. Nakita niya ang halamang ito. Ano nga ulit ang tawag dito? Ito ay kawayan. Siya ay dumapo sa pinakamalaking kawayan. Pero habang nagpapahinga, nagtaka si Puraw dahil tila may naririnig siyang boses na nanggagaling sa kawayan. Tulungan niyo kami! Ilabas niyo kami rito! Tulungan niyo kami! Ilabas niyo kami rito! Ang sabi ng mga boses. Ano sa palagay niyo ang ginawa ni Puraw? Sige nga, sabihin niyo nga kung ano ang sa palagay niyo ay ginawa ni Puraw dahil narinig niya yung mga boses sa loob ng kawayan. Tama, kawayan nga ito. Ano kaya ang ginawa ni Puraw nung narinig niya yung mga boses na nanggagaling sa loob? O, sige, tignan natin ha. Sabi ni Angelica, tinuka. Sabi ni Jerica, sinira. Alam niyo, tama kayo. Nagsimula si Puraw na tukain ang kawayan. Tinuka niya ito, parang ganito. Sige nga, sabayan natin si Puraw sa pagtuka sa kawayan. 1, 2, 3. Nang kanyang tukain ng kawayan, nagkaroon ng konting butas.
Sinilip niya ito at tila mayroong gumagalaw sa loob. Kaya pinagpatuloy niya ang pagtuka. Naku, laging gulat niya nang biglang mawasak ang kawayan. At sa loob nito, nakita niya ang isang lalaki at isang babae. Ako si Malakas, ang sabi ng lalaki. Ako naman si Maganda, ang sabi naman ng babae. Nagpasalamat sina Malakas at si Maganda kay Puraw dahil tinulungan sila na ilabas sa napakalaking kawayan. At mula noon, sila na ang nag-alaga sa lahat ng nilikha ng Diyos na si Bathala. At sinasabi na sina Malakas at Maganda ang pinagmulan ng mga unang Filipino sa mundo. Yan. Nakakatuwa ang kwentong ito, hindi ba? Kung kayo si Bathala, ano naman ang pangalan na ibibigay ninyo sa unang lalaki at unang babae na kanyang nilikha? Sige, magbigay kayo ng magandang pangalan para doon sa unang lalaking Filipino at unang babaeng Filipino na nilikha ni Bathala. Sige nga. Tama ka, Bing Villanueva. Pinuntahan niya yung kawayan at tinuka nga niya ito. At lumabas nga sina Malakas at Maganda. Sabi ni Jerica, papangalanan niya daw ng sabi ni Jerica tsaka ni Zairis, ang ipapangalan daw nila ay Eva at Adan. Sabi naman ni Ayesha, para dun sa lalaki, ang papangalan niya ay Makisig. Ano naman kayang magandang pangalan para sa babae? Sabi ni Ate Mafi, ang ipapangalan niya daw sa unang lalaki ay Ash. Ayan. Oo, tama. Si Malakas at Maganda. Isipan naman natin ng ibang pangalan. Kung kayo naman si Bathala, anong pangalan na ibibigay ninyo sa unang lalaki at unang babaeng Pilipino? Sabi ni Ayesha, yung babae naman, Marikit. Si Makisig at si Marikit daw yung kanyang ipapangalan. Ash at Shaina daw ang ipapangalan ni Ate Mafi. Okay. O, sabi ni Kuya Ash, Marife daw ang kanyang ipapangalan sa babae. Sabi naman ni Norma Santos, si Pogi at si Ella. Yun daw ipapangalan niya. Sabi ni Rainiel, Makisig din daw yung lalaki, tapos Mabini naman yung babae. Makisig at Mabini. Sabi ni Kuya Jomar, si George at si Marife. O, sabi ni Abeliano Luisa, si Pilar at si Pepe naman daw ang kanyang ipapangalan. May. Kay Josh Basanyas naman, May daw ang kanyang ipapangalan dun sa babae, si May. Okay, si Anches Galicia, ang sa lalaki daw, ang ipapangalan niya ay Leo. Ayan, magaling! Nakaisip tayo ng magandang pangalan para dun sa mga unang babae at lalaki na parang Malakas at si Maganda. At tayo pinag-uusapan natin ang mga sinaunang Filipino o pinagmula ng mga unang Filipino sa mundo. Ang ating art activity sa araw na ito ay, kaya niyo bang hulaan? Gagawa tayo ng mga paper dolls! Ayan. Hindi ba nakita niyo ito noong Biyernes? At nakita ko na nagustuhan nyo itong paper doll na ito. At ngayon, ito ang gagawin natin. Ito yung ating babae at ito naman yung ating
lalaking Filipino. Ayan, paano ba ito ginagawa? Sige, tuturuan kayo ni Ate Michelle ngayong araw. Ang ating mga kailangan ay ito. Kailangan natin ng makulay na papel. Isa para sa lalaki, isa para sa babae. Ang napili ko para sa lalaki ay yung kulay blue at yung napili ko para sa babae yung kulay pink naman. Pero kahit anong kulay na gusto nyong gamitin para sa lalaki at sa babae, pwede rin. Pwede nga rin na kung kayo ay lalaki, yung lalaki ang inyong gagawin. At kung kayo ay babae, yung babae naman ang inyong gagawin. Okay? Pero kung gusto nyong gawin yung dalawa, pwede rin. Pero kung ang kaya nyo lang gawin ay isa, pwede rin yon. Maliban sa makulay na papel, kailangan ko rin ng mga piraso ng puting papel. Yan, piraso ng puting papel. Kailangan ko rin ng kulay kayumangging papel. Ito naman yung gagamitin ko para dun sa buhok. Okay, iba na yung kulay na gagamitin ko. Ito ay galing sa supot na pinaglagyan ng mga pinamili ko nung isang araw. So, dahil wala na akong kulay brown na papel, ito naman yung gagamitin ko para sa buhok ng aking paper dolls. Kailangan ko rin ng pandikit, ng panulat para dun sa mukha, at syempre ng gunting. At katulad ng lagi nating sinasabi, mag-iingat sa paggamit ng gunting. Buboy at Chichay daw ang ipapangalan ni Ate Mafi dun sa unang babaeng Filipino at lalaking Filipino. Ayan. O sige, umpisahan na natin ang paggawa ng ating paper dolls. Uumpisahan ko doon sa pambabang damit ng ating paper dolls. So, kung pipiliin nyo ay babae o lalaki, pareho lang yung proseso na ating gagawin para dun sa kanilang dito sa, ang tawag dito, palda ng babae at dito naman sa pantalon ng lalaki. Ganito ang ating gagawin ha. Una, tutupiin natin yung ating papel ng paganito. Yan. Yan, tutupiin natin yan. Hanggang sa makabuo tayo ng ganitong hugis. Ito, 'di ba? Nakabuo tayo ng malaking tatsulok. Okay? Para tuluyan siya maging tatsulok, kukupitin natin tong parihaba sa baba. Okay? O, ulitin ko. Una natin gagawin, tutupiin natin yung papel ng paganito. At pagkatapos, gugupitin natin yung parihaba sa ibaba. Okay, ito na. Yan, hinupit ko na yung parihaba sa ibaba. Ngayon, kapag binuksan natin ito, anong hugis na ang mabubuo? Parisukat na siya. Ayan. Pagkatapos natin itong gawin at tupiin sa pagbahagi nito, tutupiin naman natin siya sa kabilang bahagi. Parang paganito. Yan. So, pag binuksan natin siya, para tayong gumawa ng letter X sa gitna. Yan. So, mula dito kanina, diba ganito kanina, tapos ginupit natin yung parihaba. So, bubuksan natin siya, tapos tutupain naman natin sa kabilang bahagi. So, para na tayong may letter X sa ating parisukat. Okay? Ayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kabilang bahagi. Ganito siya. Yan, di ba? Yung mga tupi niya. Ang gagawin naman natin, pipisilin natin itong isang tupi na ito. Pipisilin natin, ganyan. Pati yung kabila. Pagkatapos,
Pipisilin natin paloob para makabuo tayo ng ganitong itsura. Kita nyo ba? Yan. Kapag nakabuo na tayo ng ganitong itsura, yan ha, ganyan siya. Tutupiin natin siya para makabuo ng tatsulok. O, ulitin ko. Mula dito, pipisilin natin yung isang bahagi, yung isa pang bahagi, tapos pagdidikitin natin para makabuo tayo ng ganito. Yan. Pagkatapos, tutupiin natin siya para makabuo ng tatsulok. Yan. Tatsulok na ako. Okay? Tapos, bubuksan ulit natin siya. Diba, dito natin siya tinupi. Bubuksan ulit natin siya. Itutupi ulit natin ng patatsulok sa kabilang bahagi naman. Para magkaroon ng linya, yung kabilang bahagi din. Yan. So, ito may linya na. So, ganito na siya. May linya na yung bawat gitna ng ating tinuping papel. Okay? Yan. Balik natin sa tatsulok. Pagkatapos niyan, itutupi natin ng kalahati. At pagkatapos, gugupit tayo sa itaas ng diretsyo. Yan. Gupit ko na. Dito naman sa ibaba, gugupit tayo ng pakurba. Ganon. Sige, drawing natin para hindi tayo mahirapan. Parang ganito. Yan. Pakurbang linya. Pag nalagyan na natin yan ng guhit, gugupitin na natin yung pakurbang linya. Ito na. Okay. Pagkatapos, dito sa mas maikling bahagi, kung nasaan yung mas maraming parte ng papel, gugupit tayo ng katulad nito. Yan, gugupit tayo ng mga tatsulok. Yan. At pag binuksan natin ito, meron na tayong palda na katulad nito. Yan. O ngayon, gawin naman natin yung katawan at saka mukha nung ating paper doll. Para sa katawan ng paper doll, kukuha tayo ng kapiraso ng papel na ganito yung haba at saka mga 1 pulgada yung lapad niya. Pagkatapos, gugupit tayo sa gitna ng linya. Ganyan. Kita nyo? Pagkatapos, tutupiin natin ito pag ganito. At pag ganito. Yan. Mukha na siyang damit. Diba? Tapos, itong babang bahagi, itutupi lang natin siya. Maglalagay tayo ng sobra sa itaas kasi dito natin ididikit yung ulo ng ating paper doll. So, dahil nagawa na natin yung katawan, ididikit lang natin itong bahaging ito dito sa itaas. Yan. Ito na. Ngayon, gawin naman natin yung ulo. Kukuha ako ng kapiraso ng papel ulit at gugupit lang ako ng bilog para dun sa ulo. Ayan, meron na tayong
ulo. Ito ay ididikit natin dito sa bahaging ito ng ating ginawang katawan. Ayan. So, idikit muna natin. Huwag kayong mag-alala kung merong sobrang papel dun sa likod kasi pwede nyo naman niyang gupitin. Yan. O ngayon, gugupitin ko lang yung sobra dun sa pinagdikitan nating papel sa likod. Okay, ayan. Bilog na. Ano naman yung buhok? Para sa buhok, babae itong gagawin natin ha. Gugupit tayo ng parihaba gamit yung brown na paper. Kung walang brown na paper, kahit anong kulay na gusto nyo para sa buhok. Siya. Yan. Pagkatapos, ididikit natin dito sa likuran. Pero bago mo idikit, tutupiin mo muna sa taas. Parang ganito. Ayan. Kita nyo? Didikit natin itong parihaba na papel dito sa ulo. Okay, sa ulo lang ha. Huwag nyong ididikit sa katawan yung parihabang papel. Sa ulo lang. Ayan. Pagkatapos, gugupitin lang natin dito sa gilid para magkaroon ng pakurbang itsura yung buhok natin. Tulad nito. Tulad nito. Ayan. Kung gusto nyo ganito kahaba yung buhok ng inyong babae na paper doll, okay lang. Kung gusto nyo namang mas maikli, pwede rin ninyong bawasan. Ayan. O ngayon, i-drawing na natin yung bahagi ng mukha. Drawing natin yung mata, ilong, at yung bibig. Yan. Ngayon, paano naman natin siya ilalagay dun sa ginawa nating palda? Maglalagay tayo ng glue dito sa katawan, sa ibabang bahagi ng katawan. Pagkatapos, ilalagay natin siya dito sa pagitan ng ating ginawang palda. Parang ganyan. Ayan, buo na ang ating paper doll na babae. Okay? O ngayon, turuan ko naman kung paano gawin yung mga lalaki sa paggawa ng lalaking paper doll. Katulad nung ating ginawa kanina, gagawa muna tayo ng hugis, tatsulok gamit yung papel. Kupitin natin to. Yan. Kung nahihirapan kayo, pwede kayong magpatulong sa inyong mga kapamilya. Kaya kung hindi nyo masundan ngayon, pwede nyo namang ulitin itong video na ito mamaya para mas magawa ninyo yung ating gawain. So dahil nakagawa na ako ng tatsulok, gugupitin ko na yung parihaba sa ilalim, parang yung ginawa natin kanina sa babae. Yan. Katulad din ng ating ginawa kanina, pagkatapos natin itong gawin, tutupiin din natin yung kabilang bahagi para makagawa tayo ng letter X. Yan. So, pag binuksan natin, meron na tayong letter X. Ito nga ulit ang susunod na gagawin. Ipisilin natin itong isang tupi dito at saka isang tupi dito. Tapos, didikit natin dun sa gitna. Yan. Para makagawa tayo ng ganitong itsura. Tapos, tutupiin natin siya para makagawa ng tatsulok.
Yan. Tapos, bubuksan natin at tutupiin naman yung kabilang bahagi para meron ding linya yung gitna nung kabilang bahagi ng tapsulok natin. Yan. Okay? Ganyan na siya. Yan. Ngayon, tutupin natin siya sa kalahati. Tapos, gugupit tayo ng diretso dito sa itaas. Tapos, buksan ninyo. Ganito na siya, hindi ba? Okay. Dahil lalaki yung ating gagawan ng paper doll, gagawa tayo ng pantalon. Tignan nyo yung pantalon. Ayan. Para magawa natin yung pantalon, gugupit lang tayo ng pakurba pero maliit lang. Parang ganito. Yan. Hindi masyadong malaki yung kurba niya katulad nung sa babae. Maliit na kurba lang. Gugupitin natin yan. Mapurol na yata yung gunting ni Ate Michelle. Ayan. So, meron din siyang pakurba pero hindi katulad ng kurba sa lalaki. Ngayon, buksan natin. Tandaan, itong unahang tupi at yung nasa likuran, hindi natin yan gugupitin. Ito, tsaka ito, hindi natin gugupitin. Ang gugupitin lang natin ito, tsaka ito. Ano ba yung igugupit natin? Gugupit tayo ng itsura ng pantalon. So, gupit tayo ng tatsulok. Parang ganyan. Ganon din sa kabila. Parang ganito. O pwede pa nating gawing mas makitid yung ating gupit. Ito pa siyang mas mataas. Ayan. Ito na yung pinakapantalon ng ating lalaki. So, itatabi muna natin yan. Gawin muna natin yung katawan ng ating lalaking paper doll. Katulad dun sa babae, gugupitin natin yung kapiraso ng papel. Tapos itutupi natin pa ganito. At pa ganito. Yan. Ngayon, yung ibang bahagi, tutupiin natin pa itaas. At ididikit natin. Ayan. Ang susunod natin gagawin yung ulo ng ating paper doll. Ito na yung ulo. Ididikit lang natin siya dito sa itaas ng katawan. Ang ganito. Yan. Okay, ito na. O ngayon, yung buhok naman ng ating lalaking paper doll. Dahil lalaki siya, hindi kailangang mahaba yung ating buhok. So, ganun din. Kumuha lang din tayo ng maliit na piraso ng papel. Ididikit lang din natin siya sa ulo. At itutupi yung itaas. Parang ganito. Ganyan. Dikit muna natin. Ayan. Pagkatapos, sugupitin na natin yung ibang bahagi ng buhok para hindi siya magmukhang mahabang buhok.
lang natin. Buhok. Tulad nito. Ayan. Ngayon, iguhit na natin yung kanyang mukha. Mata, ilong, bibig, at dahil lalaki siya, lagyan natin siya ng, pwede natin siya lagyan ng bigote. Tulad nito. Ayan. Ngayon, idikit na natin siya dun sa pantalon na ating ginawa. Yan. Buksan nyo lang siya, tapos ilalagay sa gitna. Ayan. Ito na ang ating lalaking paper doll. Meron na tayong babae at meron na tayong lalaki. Ayan. Pwede nyo rin gawan ng pangalan ng inyong mga paper dolls at ibahagi nyo sa amin yan. Kung nakasunod kayo at tapos nyo na ang inyong activity, maaari nyo nang pakuhaan ng litrato sa inyong mga kapamilya at isend na agad sa Facebook Messenger ng Knowledge Channel para mapasama ulit yan doon sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. Ayan. So maraming salamat ulit sa inyong pagtutok at siguradong marami na naman tayong natutunan. May mga bagong bugtong tayo. May mga bagong salita tayong natutunan. Nalaman natin ang kwento ni na malakas at maganda. At syempre nakagawa tayo ng ating paper dolls. Ayan, para sa huling mga paalala. Ayan. Yun, tandaan nyo na ipasa ang inyong mga larawan bago mag alas 5 ng hapon. O, inuulit ko, ipasa ang larawan ng inyong mga gawa bago mag alas 5 ng hapon ngayong araw. Ayan. Kung hindi naman kayo makapagpasa ng inyong artwork on time, okay lang yun, ipasa nyo pa rin. Pwede pa rin namin kayong bigyan ng special shout out. Ayan, magkita-kita ulit tayo sa Biyernes, mga kapamilya, at huwag niyong kakalimutang manood ng Wika Harian sa Kapamilya Channel tuwing Linggo alas 7 ng umaga. Maraming salamat sa inyo. Paalam!